Sinong coordinator to na hindi ibinigay yung tip sa host? Sinong mga bobong coordinator? Pare, ay siya siya. Kahit kakasama mo pa lang, ay ganito kasi yan, Yes. mahal yan, huwag kang Lord, ang sama ng bobo! Name drop. Ha? Okay Yes. na. Ito na. Basta-basta. And stories to tell. And secret behind the events. Handa na ba kayo? Are you ready? Are you ready? Uy, hello, buddy. Good day. Good day. And today will be the very first ever podcast of Coil, your host, buddy, together with Host Yasha. A surprise collaboration indeed. But sana masundan pa to. And this podcast is all about revolves around event stories to tell. and secret behind the events. Handa na ba kayo? Are you ready? Are you ready? Let's dive in. This podcast or a live stream podcast. I mean, not live stream, parang on-screen podcast. Yeah. On-screen podcast. So, before we start, so we're gonna ask more questions about events. So, this is our first episode nga. So, you can comment down kung ano pa yung mga questions or ano may mga gusto nyong malaman behind the events. But before that, allow us to introduce ourselves. So, I am host Yasha, but my real name is Princess Marisol Naneta Sover. I'm a professional events host, a media personality, and a professional voiceover artist. So I'm in the industry for almost since I was in high school, but professionally since 5 years na po. 5 years na. So this is Kuya Quail. Kuya Quail, introduce yourself. Hi, so I am Coil, your host, buddy, but my real name is Coil Marfil Bordinada, a graduating student from Mabini Colleges Incorporated, and I took my first to second year legal management at School of Law, but I transferred Mabini Colleges, and I am a professional host, ambassador of Beauty Glow Aesthetic Massage Spa, talent, and an ad hoc for host, and currently the board of director for finance of ALM Events and Talents Management. Yes, may management po siya. Pero I'm in partnership with their management as well because their manager, Kuya Alvin, is also a good friend of mine. So, ano yung pagkakapares namin? We are both students, but I'm studying in Lyceum of the Philippines University in Manila and he is studying here in Camarines Norte. But the same po kami ng lugar kung saan kami nagmula, which is here in Camarines Norte. We are a host here in the province of Camarines Norte. So ngayon, malalaman natin, eto na, juicy questions. Wala kaming prepared, no script at all. Yes, Walang script po to. true. Pawang, we will not say katotohanan, but our point of view, Yes. our parang Based on our experience. experiences. So, sa mga ano po kasi dyan, sa mga nagsasabi, sa mga nagsasabi dyan, ang daming misconceptions, ang daming malinformations, Yes. and misinformations po, and fake news ang nasasabi tungkol sa mga hosts, not only just for us, but also to the other hosts, other suppliers as well. So, I think this was gonna be the first ever podcast na nakita ko na about events host. Yeah. Kasi ang dami ko nababasa sa puro Reddit, puro Twitter, True. puro kung ano-ano pang platforms. They're just posting, ranting through social media. So, bibigyan natin ng buhay. Di ba? Yes. So, You start. want more issues? You want more issues? Sino ka? Ogie Diaz? Ako si Christopher Min. Eto na nga. Eto na nga. So, start muna tayo. Kailan ka nag-start mag-host? Nag-start ako mag-host nung, I think when I was 21. First year college ako noon. And when pandemic emerged, doon talaga ako na mas nakilala. And right after that, when Kuya Alvin saw me, entertained and hosted an potential event, sa'yo. nakita ako ng potential. Tapos, doon talaga nagdire-diretso siya hanggang yung mga clients nagtuloy-tuloy hanggang sa araw-araw. Ang dami na up until now. Yeah. We're very grateful for that. So, 21, ilang taon ka na ngayon? 23. So, 3 years. 3 years pa Almost 3 years na siya. Ako, nag-derp. I'm the cute. Nag-start ako before pandemic pa. So, hindi ko pa nakikilala ng sila. Ay, kilala ko na si Kuya Alvin noon as a friend of my... Di ba nag-start ka din kay Kuya Alvin before? Hindi. Like as program coordinator? Hindi, parang ano lang,
sumasama lang ako sa kanya kasi wala ako nun pasok. Parang sumasama lang siya kapag tinatawagan niya ako kailangan ko lang ng kasama kasi wala siyang kasama. So, Pero sumasama ka na ba? sama lang, like literal na sama. Ang assistant niya si Kuya CJ. Ako, sama lang talaga. Literal na anak. Pero nakailang events kayo na? Parang wala pang Madami dalawa. ba? Hindi na, dalawa lang. Ito. Sinasama niya lang ako kasi since I was in grade 4, nakilala ko na si Kuya Alvin sa tourism. Kasi Kasi sumasali ko before ng pageant. before, di pa, Wala pa ba? elementary, Little Miss? di, bistin ako sumali. High school na ako noon. So, nung maliit pa ako, grade 4, siguro mga 8 years old ako, ka-office mate niya kasi yung tita ko, which is like kami nakakasama sa mga travels and everything. And, syempre, bagats-bagat siya. Kami yung dalawang laging kasama niya ako, naglalaro kami, basta gano'n, atake. So, matanda na rin. Bigla si Kuya Alvin. Hindi, we are, Huwag kang magala, 35 pa lang naman. Ay, so, ala! sino kaya itong matandang post na? Okay, Ay, charot. cut mo yon tapos intro yon na. Ilang mo sa intro. Okay. Okay. So, ano pa yung first question natin? Sino yung saan tayo nag-start Ano yung- mag-hosting? So, ito naman, ano yung mga events na in-host mo? Nung siguro uncomfy events ko talaga. Pag itong events na talaga. Hindi, lahat muna ng events muna natin. Ano yung mga events na hinhostan mo muna? Okay. Pagdating sa wedding, birthdays, debut, christening, madami pa. Halos lahat. Funeral, kasama na rin. Yes, actually, funeral, pagkamatay, may libreng iyak din kami. Oo, nag-acting din kami. Oo. Hindi, lahat mo ng events kini-cater namin, but it really depends upon our mood. Yeah. Tori, nagde-demand. nagde-demand. Kaya ka-demand. Kailangan na tayo mag-demand. Hindi na tayo mga bata na ng ibang supplier. Hala! Uy, pero it's real. So, mamaya. So, ayun na nga. So, ano yung lahat ng events linatag na namin? Ano naman yung favorite mong event? Like, hindi specifically. Like, kunyari, what type of event lang yung favorite mo? Pag sinabing gatong event, gamay ko na to, perfect ko na to, ganon. Siguro pagdating sa corporate events. Corporate, yung mga formal. Yun ang gusto. Yun ang ayoko. Bakit? Hindi naman sa ayaw kasi ang dami kong companies na pinag-hosta ng corporate events. Pero parang, ano kasi siya, parang light mood lang ba? Mm-mm. Parang very, lang siya, general, very, that wholesome ka lang doon. Alam mo yung kahit impromptu kaya mo. But Oo. as long as you have the program. Mm-mm. Parang gano'n. Pero sa akin, parang ang pinaka-madali sa akin, hindi naman madali, pero kapag ginawa, parang basahin ko lang yung program, okay na ako, parang wedding. Parang dati kasi wala talagang alam sa wedding. Pero nung pandemic kasi, di naman grateful ako nagkaroon ng pandemic. Pero dahil sa pandemic noon, parang halos araw-araw, sa isang araw nagtatatlong events ako. Yeah. So parang kahit pikit ako, alam ko na yung sasabihin ko. Parang, di ba syempre, as Yeah. time goes by, parang na-memorize mo na Memorize siya. mo na lahat. Though we are setting standards when it comes to wedding, parang bago-bago ba. Pero yung wedding kasi, traditionally here in the Philippines, pare-parehas lang naman. It's up to the client kung ano yung Sometimes religion, Oo. iba't ibang factors. Oo. Okay. Minsan may mga mahihaing client, yung iba naman outgoing clients na couple na talagang okay, kahit maghubad yung asawa ko, okay lang. So, yung favorite event mo is corporate. Pag sinabing corporate, parang easy na sa'yo. Yeah. Tapos sa akin, wedding. Wedding. Parang pag sabing wedding, okay, palo na to, go na. Basta, pulido ang program. So, ano naman yung, parang hindi naman haters, parang pag sinabing gatong event, parang so-so ka pa, parang not sure ka pa kung accept mo, or parang to the fact na, hala, ito na, ba't ito na, ganitong event pala siya, or kailangan tingnan na mo muna, aralin mo muna. Ano yun? Siguro pagdating sa like handling hundreds of crowd kasi ay handle Kahit anong event. 3,000. Oo, kapag sobrang dami na. Ang pinakaunang tanong ko, pag Packs. team building, ilang packs yan? May co-host ba ako? Oh. Kasi kung ganun mai-handle kalaki, sobrang ang hirap. Hirap. 'Di ba? Especially, nangangailangan siya ng energy talaga. Anong event yan? Siguro pag team building. Team building, youth. Yes. Yun. Ako, parang kiddie party, pero walang kids. Gets mo yun? Ang atake kasi ng team nila, kiddie. So, it's either christening or kiddie. So, usually here in the Philippines, sabay yung kiddie party sa christening. So, pero sasabihin ng firstborn to ng family, walang siya mga pinsan, or sometimes, ang mga bisita, mga tropa-tropa lang din namin. Parang inisip ko,
How? Pero may mga anak daw sila, pero mga 1 year old, 2 years, magpalaro daw ako. So, ano ba palaro ko doon? Di ba naglalakad? Tapos may magician pa. Oo, yun. So, ako naman, Aksena, anong gagawin ko? Papakilala ko na yung magician. Pero kapag gano'n, ang ginagawa ko, nag-focus ako sa magulang, sa mga, pero ang lagi kong wish, sana, kung ganong eksena, like kiddie party, sana yung mga magulang na nandoon, or mga bisita, or mga friends ng parents, mga bagets-bagets pa, mga millennial, at least nakaka-vibes pa. True. Hindi yung mga lola-lolo, sometimes na ngayon na nagagalit. Ito naman, so yun na nga, different type of events na gusto at ayaw. Di naman sa ayaw, parang medyo nahihirapan. Ano naman yung pet peeve mo when it comes on events? Yung mga bobong coordinator. Totoo. Bobo, girl! Ang sama ng bobo! Okay lang kasi guys, everyone, Ah, okay lang maging bobo, wag lang tanga. Tanga. Oo, pero pag ikaw, ang tagal-tagal mo na sa industry, you're more than decade, pero tanga ka pa. okay, drop name drop. Wala. Clue. Huy! Ang ano lang natin, 'di ba? Basta ayoko ng syempre bata pa tayo, sinasabi niyo bata kami tapos pagdating naman sa quality of your service, Ah. asan, 'di ba? Diba? Kasi yung iba kasi, hugot ng tao. They're just looking for, like they're just focusing on the number of the money, the quality. Right? I mean the quantity, not the quality. Basta gusto nila maraming tao. Saka, kung sino lang yung mahugot, basta may tumulong or may mautusan lang sila. But to the point is, they don't know ano yung trabaho talaga ba. So, they should also parang, as a head coordinator, kung kukuha ka ng tauhan mo, dapat i-train mo rin sila. Hindi lang basta-bastang salang na, dito ka kasi kailangan ko ng tao. 'Di ba? Ako naman ang pet peeve ko kapag ang sound system parang yung sound system kompleto nga pero basag-basag. Tapos tanga din yung DJ. Pag tanga yung DJ. Tanga DJ. Oh, lakas. Kasi guys, to our viewers out there, kung hindi nyo po alam, kapag kaya di ba ang host, okay yung boses sa simula. Pero kapag napansin po ninyo na namaos kami right after the event, isa lang ibig sabihin nun. Palpak ang technical. Palpak ang sound system. Kasi ang host, di naman mawala ng boss. Kasi sa araw-araw ba naman ang pagsasalita? And of course, we know how to modulate a voice. So kapag ibig sabihin ng palpak ang sound system, pag napaos kami, something's wrong in the sound system. Ibig sabihin, sigaw na kami ng sigaw to the point na wala na kaming boses. Kasi hindi gumagana or paputol-putol ang microphone. I have this kind of experience. Eto na nga. Eto na. Ano yan? Dito ba tayo sa Camarines Norte? Dito lang muna tayo. Parang Tsaka, learning, parang video din to para sa mga, event suppliers natin. Saka sa out mga there. future clients na mga naghahanap. Yes, true. So sa akin naman, yung experience ko dito, parang, ito na nga, parang, uso kasi dito every summer, yung outdoor events, for example, beach wedding, yan, mahirap yan, beach wedding. Kasi wasak-wasak yan, parang ang lawak ng pinag-hostan mo, tapos kalaban mo ang dagat sa eco. True. Tapos, meron ako ditong event, parang resort siya, open na siya, outside, Saan yan? alfresco, secret. Kasi here in Camarines Norte. Okay. Somewhere in Daet. Alfresco siya. Tapos, yung sound system na to, parang siya yung kinuha ng client ko. Then, eto na nga. Ano yun? Oo, ako, kaya nga ako kinukuhang host. Kasi, ang branding ko is magalaw akong host, interactive, naglalakad-lakad, sumasayaw-sayaw, as in makulit, tumatalon-talon. As a hyper ako. Tapos itong na to, wired microphone siya. Tapos may limit Oh lang. my God, alam ko na yan. Ito ba yung somewhere? Yeah. Charot lang. Okay, go. Letter. Basta Basta sinabi na namin na sa meeting kasi nag-meeting kami, na kailangan namin ng wireless. lagi kaming may meeting with clients. Wireless microphone. Ang ginagay sa akin, wired. Tapos basag-basag pa. Super basag to the point na parang boses ko na yung naririnig, hindi na yung speaker. Yeah, useless. Kasi Eto pa. Meron ako din naman sa Manila naman siya. Though big events naman talaga ang mga sinigawan ako na, kumuha kasi kayo ng spinner nyo. Pero dapat, kasi package naman yon. So kapag, out na ako doon. So dapat yung mga naman dyan, technical or sound system or music, wag naman ho kayong mang away. Kasi kami host, nag-expect kami na
na meron ng spinner kasi given na event yun at may host, di ba? Pero usually kasi ang host dapat nagdadala ng sariling spinner. Totoo lang. Pero kasi, dito kasi sa Camarines Norte, hindi naman uso yun na magdadala ka ng sarili mong spinner. Di ba? So, dito sa Camarines Norte, dapat di tangatang. Saka ayoko rin ng late na spinner. Kasi maaga kami nagta-tech run kami. Nag-sound check or chine-check mo yung mga gusto mo. Kaya nga kami may team, 'di ba? Kapag kami namang host yung wala, like busy pa kami sa another event, yung team namin nauuna na. So ayoko nung late talagang DJ. Nangyari to sa akin. Nangyari Dito to din sa... ba yan sa Camarines? Oo, dito lang, ito lang topic natin, Cam Norte lang. Nangyari sa akin to, late yung DJ. Alam ko kung mapapanood mo to. Sinong DJ yan? Bagets. Alam niya to. Yan ba yan? Alam niya to, pero tropa ko siya. Ah, Alam niya to, inside joke namin, oh, baka late ka na naman ha. ah, Kasi ayoko talaga ng late. Kasi never ako naging late. Parang 3 hours before the event, nasa event phase na ako. Ay, wala ko pakialam kung mainitan na ako, basta maaga ako. Ikaw, ano pa yung pet peeve mo aside from, yung super daming rami? siguro pagdating sa... Saka sa bobong coordinator. Oo, bobong coordinator, palpak na sound system. Ano pa ba? Ako, nangingialam na kamag-anak. Ay, oo, ako din, Diyos ko. Yung magpapakain na daw. Sino ka? Yung magpe-prayer pa lang, magsaserve na ng pagkain. Tapos, gusto nang uminom. Una inom kaysa yung toast ng wine. Tapos naiiyak na yung couple kasi yung magulang or kamag-anak or tiyahin or tito na nagkakalat kasi gusto nang magpakain ng bisita. Tapos, eto pa, may eksena ako, ma. Pagpasok ng, di ba, may practice kami. Siyempre, ahead of time, nag-meeting kami ng couple, kung ano yung gusto nilang intro, ano yung entourage na gusto nila. Ma, papasok na siya. Papasok na yung couple. Biglang hinagisan ng something. Bigas. Tapos, sinubuan ng asukal. So, andun na kami sa, stand up and din! dance with me. Parang ipapakilala ko na, Recently, ganyan din ang nangyari sa akin. Sabi ko sa coordinator ko, dapat noon niya pa yun, kanina pa yan. Habang Hindi inaano. nga. Oo. parang yung couple excited ng tumalon-talon. Tapos yung crowd, parang ang hype na. Tapos biglang ipapapatay yung sound system, parang cut ng mga tita or kamag-anak. May tradition daw sa subo. Sana sinabi ka, in-update man lang ba? Tsaka wala kami pakialam. Charot lang. Meron naman pero please do update us. Ano po? At tsaka ito pa, ayoko sa lahat sa mga feeling rich. May mga, ang pet peeve ko pa pala, yung coordinator na binigyan ng tip ng client pero hindi naka-receive ang host, pero yung tip na yun ay para sa host. Di kami against kung anong estado mo sa buhay. For as long as you are respectful ba. Saka, you have the, respect against respect. So, kahit sino, ayan na, lobat na. Mo lang. Kung sino lang, parang may pinipili lang silang tao na rerespetuhin. Tapos host po kami, susunod po kami. Kami po ang papadalo. Oo. Kami po nagpapadalo ng flow. Sana naman, respetuhin nyo lang kami. Hindi kunyari, eto na. Magkano ba? Okay, babayaran na kita. Tapos, may addition. Ano ba itong additional mo? Bakit may ganito? Bakit may ganyan? Gusto ko ipasok mo to. Bakit may ganyan? Tapos pagdating ng bayaran, akala mo naman, bibigay talaga ng worth ng ginawa mo. Yun pala, sila pa yung discountan mo naman. Kami wala po kami problema sa pagbibigay ng discount. Actually, kaya pa naman magbibigay ng libreng serbisyo for as long as talagang honest ba ang client. Saka, mahinahon. Yung marunong mag-appreciate. Ay, may naalala ako. O ano? Ang pet peeve ko pa pala, yung coordinator na binigyan ng tip ng client pero hindi naka-receive ang host, pero yung tip na yun ay para sa host. Yes. Sino to? Sinong coordinator to na hindi ibinigay yung tip sa host? Sinarili niya. Chay! Charot! Ala! Hello! Joke lang. Anyways, yan. So, gusto sa dito kasi, ito na, tapos tayo sa mga pet peeves. Ano naman tayo? Ano naman yung culture sa Camarines Norte na hindi naman kinainisan, parang, dito mo lang makita yun. Kasi syempre, we are traveling from different places here in the Philippines just to host events. Ano yung mga culture dito sa Camarines Norte na hindi mo nakikita sa ibang lugar? Ako, for example,
parang counting ano lang, parang pinopost, yung parang nagra-run sa social media. Though, it's freedom of speech mo naman yun. Pero, okay lang. Depende kasi sa pinaglalaban mo yun eh. Pero yung iba kasi, parang sila na yung mali, sila pa yung nagpo-post. Yeah. Like, True. di ba meron pa may mga friends akong suppliers na nagpo-post sa social media na it's okay kasi karapatan mo yun. Saka may tao ka talagang gustong i-shout out na hindi ka na talaga pinapansin. It's alright, it's okay. Pero yung parang to the point na parang basta yung too much na below the belt na ba? Ako naman, dito sa Camarines Norte, ito no offense sa lahat ng mga kasama po natin, event suppliers, kasi dito, imbis na pataasan, pababaan. Kaya mas pinipili namin na, okay, sige, ano na lang natin, Bagsak presyo. parang ganon yung ibang mga suppliers. Kaya sabi ko, sige, punta na lang tayong Naga, punta tayong kasi doon, parang mas appreciated kami. Diba? Mas nakikita namin yung appreciation. Dito, ang daming competition. Yun ang pinakaayaw namin. Siyempre, yeah, Filipino tayo. Pero, wag naman natin talagang gawin na To the point na yung competition na yon nagiging away na, battles between suppliers to suppliers. Kahit hindi mo naman siya, kunyari, not co-host mo naman, other supplier naman siya. Parang nagiging battle between you na and the other supplier. Hindi yung parang, di ba pwedeng kanya-kanya na lang tayo dito? Yung parang wala nang siraan ba? Kasi yung iba, parang di mo naman kaano-ano sisiraan ka. Hindi mo naman masyadong nakakasama pa sinisiraan ka. Ang dami mo talagang naririnig. Saka ito pa, another culture, hindi mo naman naging client, sila pa yung magsasabi, ang mahal naman yan. Sasabihin pa, ang taas ng rate mo kaysa sa pioneering host. Guys, ang taas naman kasi ng Yasha, ng rate mo. The misconceptions between us naman tayo. Ayan. Tapos ang dami mo pang kasama. Ikaw din naman, Siyempre, alam nyo po, may reason naman, tsaka alam ng client yan. Actually, wala po akong client na nagreklamo. Alam mo mga nagrereklamo, yung hindi mo naging client. Misconception about me as your host and you about, ano mga naririnig mo tungkol sa akin? Pili ko pares lang tayo ng sinasabi Alam sa nyo, atin. si host Yasha daw ay sobrang taas ng rate. Ang mahal na daw kapag i-hire ninyo si host Yasha. At ito pa, syempre, ako naman kasi, I do respect our pioneering hosts. Though, ang dami na sa akin nagsasabi na, The comparison between the pioneer and the newbies daw. Yes. Di naman kami newbies. Di kami newbies actually. Young generation of hosts. yeah. So, ito na nga, sobrang taas daw ng rate niya kaysa sa pioneering hosts. Na dapat mababa lang kasi mga baguhan man lang daw kami. Yun. Nag-alarm na siya. So, Yun. ako naman, feeling ko sa'yo, ganun din. Yung parang, ikaw naman, maginto ka, mayabang ka. Tapos, hindi ka daw humble. Tapos, dami mo din daw kasama. Tapos, ginagaya mo daw ako. Gayahan pala to. Kaya pala to, hindi ba pwedeng, we parang new ideas lang. Tsaka guys, we always offer something new on the table. Oo, saka kung ano yung gusto ng client, yun naman sinusunod namin. We're just lang, pinapolish lang namin. Okay, natin yung misconception na mahal daw ako. Actually guys, I'm Manila-based host already na. So, kung pupunta ulit sa Camarines Norte na worth 5,000 lang, pamasahe ko lang yun. Tama. Pagka ng bus ticket, 800, 1,000. Di pa kasama yung taxi papunta ng PITX. Tapos pag tricycle mo or panggas ko dito papunta sa Evans Place, so sabihin natin 3,000 na yung yung 2,000, yung 1,000 dun sa pagkain ko dito sa paano naman, di naman pagkabiyahe ko diretso event na agad, di ba? So may damit ko pa, make-up, hair ko pa, sabi natin kahit na ako nagpapaayos, syempre, meron ako, syempre ang talent guys, hindi naman, ang talent skill, binabayaran ho yan. Yeah. Diba? So, actually, yung rate ko, sobrang baba pa yun. To be honest, mababa pa Pero siya. ang tingin na mahal na talaga. Well, depende sa client. Ang client ko kasi never naman nagreklamo dito. Take it or leave it. Yeah. Parang ganun. Dati, to be honest, ako, parang people pleaser ako. Client pleaser ako. Pag sinabi kong, yung mahal mo pala, hindi ma'am, sige, bawasan natin. Manageable pa, parang. Dati, oo. Pero nung na-realize ko yung lubak sa Quezon Province, di ko na kaya. Sumasakit yung balakang ko. Noon na talaga. Saka, lahat kami students, guys. Student kami. So, marami rin kaming, let's say, kahit wala kang binubuhay na pamilya.
Do meron, may family kami. Pero single na ho kami. Wala kami pa anak. Tsaka ito ha, yung skills at yung ino-offer namin na service sa client namin sa mga Worth events, worth it po talaga. Wala po kayong maririnig na Ayun. from client namin. Kung gusto nyo ng putyo-putyo, tapos 3,000 ang budget nyo, go. Diba? Oo, wala kami. To be honest, meron akong client na sinasabing, ma'am, gusto ka talaga namin. Or very humble na, ikaw po talaga gusto namin host siya, pero ang budget po namin ay ganito lang. No problem at all. Yes. We can give the service free. Basta humble. Ang sarap-sarap sa pakiramdam, guys, na may client kaming ganun, na gustong-gusto ka ma-afford but cannot be. Alam nyo, guys, hindi ang humanity, ang pagiging mabait, hindi nababayaran. Ang respeto, ang sarap sa pakiramdam. Napakasarap na kabayaran na yun sa amin. Respeto lang. Saka patulugin nyo lang kami ng tama at kulang. Sapat. True. Yun, okay na yun. Ay, ikaw sa naman akin. daw, mayabang Ako ka. naman, Paginto ka daw. hindi ako mayabang. I am being inspired by my co-suppliers, si Mami Ato, si Mami Michelle Ubusan. Alam mo, para kang si Crizata. Sino? Crizata, Bakit? di ba na ano siya sa PBB kasi meron daw influencer sa TikTok na kapag may biniling bagay, parang binabrag daw. Pero to the point na ini-inspire niya lang other people. Totoo, ba't ganun ang thinking ninyo? We are not bragging. Pero if you think that we are bragging, yes, we are. Oo, bragging at things, parang kahit yung small na bagay lang yun, pinapakita namin as pinaghirapan naman namin yun eh. Magalit kayo kapag nag-brag kami ng something na hindi naman galing sa amin yung pera. Or, pwede naman kung galing sa magkulang. Pero kapag kunyari, galing sa or something na nakaw naman yung pera, dun wag magalit kayo. Pero kapag nakita niyo naman pinaghirapan namin, why not naman, di ba? Tsaka, yung gold na sinasabi nyo, investment ko yung sa sarili ko. At ang pagiging mayabang, alam nyo ba, I am so down to earth and I humble down myself sa mga taong deserve, respeto at ipakitaan ng humility. Oh, so ang target audience naman namin to inspire others. And ang target audience naman when it comes on events, lahat ng tao. Lahat ng tao na nag-admire sa amin. Pero ang target people naman namin when it comes on inspiring is our co-students. Yung mga kapwa namin estudyante and youth na talagang ang hirap pala ng buhay, ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng pag-aral, ang hirap pag-aral, pero bakit nakakapagtrabaho pa sila? Yes. 'Di ba? Ito pa nga, ang dami mo nga pa daw kasama. May photographer, may makeup artist, mayaya pa daw siya. Tapos may dancer. Guys, alam niyo ba ang kasama nga daw na Yesha? Ilan? Mas madami pa sa coordinator. Hindi. Kami kasi team, correction ha. 3 lang kami dati. Nagdagdag ako ng 2. Tapos may isa akong photographer. Pero ang nangyari kasi, it really depends upon the package na kukunin ng client. So, kunyari, 5 kami, 2 lang talaga kasama ko. Pag hindi available yung 2, yung second batch yung kukunin ko. I also have my Manila team. So, it really depends kung may Cebu tayo, may CDO, may Camarines Norte. Sa Camarines Norte kasi almost, lahat kasi ng assistant ko guys, magkakaedad lang kami, 20 lang kami lahat. So, lahat kami third year students. So, kung ano yung available nilang schedule, hindi namin kasi na ano yung pag-aaral kunyari. May pasok to, huy, mag-event ka, kailangan ka namin. Hindi. May pasok siya, okay. Education is our top priority. May pasok ka, okay. Sino available? Doon tayo. So, kung nakita niyo sa picture, 5 kami, depende yun sa client. Kunyari, eto, Yamaha. Yan, big event yan. Kailangan talaga ng manpower kasi maraming riders, whole day event, kailangan ko ng palitan ng pag-assist sa akin, kainitan, sa tirik na araw. Kailangan talaga ng maraming tao niyan. Pero kapag kunyari, simple event, wedding, kung kaya naman ng 2, why not? Pero, the quantity naman kasi na binibigay, the quality naman kasi na binibigay namin, sorry, I cut it out. The quality naman kasi na binibigay namin, parang we giving our best. Never kami nag-event na parang, ito lang yun. Parang ganun. Ikaw ba, nag-event ka na ba ng feeling mong, ito lang yun? May times mga na, walang event na hindi ako kinongratulate ng mga tao. Diba? Parang, huy, ang galing mo, ganyan. Pero sa sarili ko, parang hindi pa to eh. Yes, ako din, totoo. Yung iba parang Alam mo yung kahit simple event, we don't treat it as a simple event. Kasi we always make sure na yung mga tao dun sa event magiging masaya. Saka sinasabi nila na parang, misconception na pag bakla ang host, baklaan talaga. Ay, hindi ganon. Alam nyo ba, ako yung tipo na host na kaya kong magpasaya nang walang binabastos, walang foul words, walang minamaliit na guest. May inaano ka ba? Uy, wala. May pinapatawaan ka ba? Wala. Friend natin lahat ng circle. And kapag may mga negative feedback, for sure, nakakarating din yun sa kanila. Saka sa mga sa mga co-suppliers namin dyan, listen carefully.
beware kung kanino kayo magkukwento, sino ita-trust ninyo. Kasi hindi nyo alam, kinakwento yan sa iba. Kaya isip-isip din. Diba? Yeah. Oh, Sabi kami nga ni nga- Carlin, nagpapastikan lang kami ngayon. Oo nga. Sino ba naman si Yoko? Diba? Uy, Kalaban ko ngayon sa events. Ginagaya niya nga ako. At least ako dalawa lang ang program coordinator or isa. Ako kasi Isa sa lima. 4, 5. Bakit? Tsaka- Marami may tagahilot pa ako eh. Hindi, yung sinasabi ng mayaya ako. Ano pa ako noon? Grade 10. Kailangan ko ng chaperone. Saka pandemic noon, guys. So, hindi allowed lumabas yung 17 years old pababa. So, kailangan may chaperone ka, may bantay. Kasi kapag wala, guys. Bawal ako lumabas. Eh, ngayon, wala na akong chaperone. 21 naman na ako eh. Wala nga lang jowa. Ay, single. Single din po bala si Coelho Horse, buddy. So, ito na nga. Last part. Last one. Juicy question. Mga juicy tayo. I love Ano yung latest issue dito sa Camarines Norte? Ako first, may nagkakalasan ng mga supplier, package co-ord. Nagkakalasan ng supplier sa package co-ord na yon. Yes. Bakit kaya? Ano ba? Hindi ko alam, wala akong idea. Yan. Wala kasi ako dito, di ba? Di ko naman alam. Mm-mm. Pero nababasa ko kasi yon. Alam niyo po ba kasi, syempre kapag one package ang in-avail ng client, kasama doon lahat. 180,000, 150,000, 100,000, ayan. Marami nang nagkakalasan po ngayon. Bakit? Kasi yung nakukuha nilang parang PL, Professional fee. yeah, yung professional fee nila namin ay parang hindi na reasonable doon sa ibinibigay namin quality of service. Parang lugi na kung tawagin. Kaya ang nangyayari doon, ang kumikita lang yung pinaka. Coordinator, head. Kaya, yung pinaka may-ari, mga ganon. Fun fact about me, hindi ako nakikipag-collab or anong tawag doon? Parang wala kang kontrata. Wala akong kontrata or hindi ako may term doon, under that kind of coordinator. Kapag kunyari, tinawagan ng coordinator, client-to-client basis pa rin. Ako lang i-refer ng coordinator and client-to-client ang usap. Even the payment, it's client-to-client basis. Saka alam nyo guys, fun fact about me, kahit sabihin natin mataas ang rate ko para dito sa Bicol, wala akong add-ons. Kunyari, after event, additional po kasi ganito, ganyan. Wala po akong Walang mga add-ons. hidden. Walang hidden charges. Lahat yun nasa kontrata. Ikaw ba? Wala rin ako. Kung ano yung pinag-usapan naman ng client, between client and I, yun lang. And wala din po akong contract or I'm not under any coordination here in Camarines ALM Norte. lang. ALM lang po. Since I'm also parang masasabi kong shareholder at board of director ng ALM. Ano pa yung mga Yung pinaka-latest issue naman about sa akin ay inggitera daw talaga ako. Tapos ako daw yung host na hindi naman magaling kaya madami daw akong client kasi ang plastic ko daw. Love na plastic mo lang ako. Tapos yung business ko daw na pati mas madami, mas malaki pa yung kwarto niya. Ay, sorry, sino yun? Oh, Baka- yan juicy. Baka maging issue ha. Ako, I deal with it professionally. And hindi ako nagla-live hindi ako nagbibigay ng kahit anong bahid. May nakita rin ako na post ni Sir Jason Yarte, one of our pioneers photographers in Camnote. Parang, instead of bashing, why don't we support each other? Yeah. Napa-comment ako doon. To be honest, napa-comment ako doon. Sa lahat ng rant, sa lahat ng posting ng mga tao dito sa Camnorte, doon lang ako nag-comment at nag-suporta. Kasi honestly, I'm not into gagatungan ko yung mga hindi po ako ganun. Di pinalaki ako ng magulang ko na wag maging one-sided ba. So, ako napa-comment ako doon na, why don't we support each other na lang instead of bashing? Kasi we are in the same field. Why don't we help ourselves to grow? Kasi this is just one community, we're just in one place together. So why don't we give to other people na para pakita natin sa labas ng Camarines Norte, basta Cam Norte supplier ba to? Professional to. Hindi yung kunyari, siya siya, kahit kakasamang pa lang, ganito kasi yan, mahal yan, wag kang dyan. Alam niyo po, ang mga suppliers dito sa Camarines Norte, sobrang gagaling. Ang pangit lang dito, naghihilahan yung iba na sa pababaan. Dapat lagi naman sinasabi sa ALM, we make people happy, hilahan pataas. At yun ang gusto kong isuportahan ng bawat isa. Na guys, suportahan natin lahat ng kapwa natin instead of bashing at giving negative comments or feedback. Kausapin natin sila na dapat ganito, dapat ganyan. Para stop backstabbing. Yes. Kaya sa mga dyan, sa mga newbies din dyan, we're very grateful kasi nag-start kami parang snap of a finger,
dumami agad yung Yeah. client. Very, very lucky about that. Pero di madali na-expand yung ano mo, growth. Di expand yung sarili mo, yung name mo. Kahit even though malit lang yung Cam Norte, mahirap pa rin siya. Nagsimula din naman kami sa mga mga small events. Yeah. Pero ako pinaka-first ko, wedding na agad eh. Di ba ako? Wedding na agad. Tsaka beach wedding na agad. Yung pinakamahirap pa talagang pinasimulan ko sa Bagasbas. Tapos, alam mo ba dati, ito pa na-realize ko realization, yung alam mo yung mga barangay events, sila pa yung mas generous Mm-mm. compared sa mga nag-feeling entitled ba? Na basta alam niyo na yon, gets niyo na yon. Pero yung mga sa barangay, yung mga naka-engramada, sila yung generous to the point na gusto na ikaw pati rin sa bahay nila. Na mas Grabe sila, napaka-accommodating, no? pinakamalaking tip pagkano? 10,000. 15. Kasama pa yung mga check-in ng Kenny Rogers, Asenor. Perfect. Ay, yeah, thank you so much po sa mga certified clients namin ni Yesha and Nicole, your host, Buddy. Sa mga regular clients po namin, sobrang salamat po. Priceless po lahat. That's why we always give the best events po para po sa inyo. Muli po, maraming salamat. And if you want more, Follow us and subscribe. again, Share and comment down kung ano pa yung mga gusto nyong malaman behind the event. So, this is just a trial episode. So, hopefully, may susunod pa. See you. this is Quarrel, your host, Buddy. This is your host, Pidja Personality host, Yasha. See until next time. Bye-bye. Perfect, I love